Yan, ganun talaga. I-congratulate din natin ang pamahalaang Marcos Uy! sa isang record. Kasi ayaw tuloy, ano ba yan? Sa social weather station. Yan. Wag niyo sabihin, hindi totoo ito kasi naniniwala ang Malacanang doon sa 51% ng social weather station na sinasabing dapat daw litisin si Pangulong Duterte sa Hague. Ako naman, wala naman tayong Pinapanigan. hindi, wala tayong argument sa mga survey. Hindi tayo survey first. So, paano natin masasabing tama o mali? Ano? Opo. Ang incidence daw ng hunger o yung dami ng bilang ng mga nagugutom ay tumaas. Di ba? Congratulations. Tumaas. Pinakamataas na level ng dami ng nagugutom since the pandemic. It's a pandemic, understandable. Opo. Lockdown. Walang kalakal, walang labasan, sweldo, walang trabaho, wala ni yung esensya lang, pagkain lang, at saka yung mga gamot, di ba? Yun lang ang mga bukas. Ayuda, pag may dumarating. Ayuda, yan. Yan. Ito Etong survey na ito ay isinagawa sa pagitan ng Marso 15 hanggang ika-20 ng Marso. 27.2% ng mga sumagot sa survey questionnaire ang nagsasabing sila ay nakaranas ng involuntary hunger or pagkagutom na hindi nila kagustuhan. Iba yung nagdidieta kasi. Nagugutom talaga yun. Tinitiis nila yung gutom. Tinatawag na tiis ganda. Kaya tiis pogi. Para maging pogi, ay nagtitiis silang magpagutom. Buti na lang, hindi ko na kailangan gawin yun. Kasi pogi na ako. Yes. Kahit hindi magtiis. Yes na yes. Talaga namang isiningit pa yun no? Pareho kami ni Speaker Romualdez. Mahilig sa singit. Okay lang yun. Okay. Ito ay tumaas to. Matakian, tinaas pala. Mula sa Pebrero, ng 21.2% ang nagsabing may involuntary hunger sila. Okay. Naging 27% sa makatuwid bagay, dumadami ang bilang ng mga nagugutom sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Sila na nagsasabi niyan, yung mga tao. How do you argue with that? Sasabihin nilang hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Tao nagugutom, hindi naman ikaw Paano sasabihin hindi totoo? Ito yung nakakaranas ng gutom Hindi naman ikaw Yun lang. Ano bang komento ni Manang Claire dyan? Wag yung sabihin hindi totoo yan. Sa'yo hindi totoo. Di ba? Mukhang busog na busog ka Wow. Hindi nga di ba? Hindi naman siya namumutla. Mukhang malusog naman siya. Parang ako. Pero huwag niyo sasabihin hindi totoo yan. Eto, year on year pala ay mas mataas din ng 7%. Yung last year, ito, kinumpara nila yung Pebrero at Marso, tumaas ng 6%. Opo. Kung ikukumpara mo naman sa same time last year, tumaas din ng 7% naman. Ito ang breakdown ng 27.2% na nakaranas ng pagkagutom. 21% sabi ay moderate hunger, katamtamang pagkagutom. 6.2% matinding pagkagutom. Grabe. Yan ang mabigat. Kala ko ba marami ayuda yan? Hindi nga, yun nga sinasabi ni Mayor Magalong na wala iyang ayuda na yan. One time lang. Kasi puro politika ang ating inaatupag, yun ang mabigat Katulad yan, sa halip na atupagin yung gutom ng mga tao, kay Timor-Leste, kay Hague, ayan, yung mga tirada ni Secretary Remulla nagkaroon na ng backlash. Hindi natin pinag-uusapan dito si Raul Manuel Hindi kasi di ba nagkaka-backlash din yung mga salita ni Raul Manuel. Di ba? Hindi rin natin Baka nadulas lang yun. Nagkakaroon ng backlash. Yung sinasabi ni Atty. Falsis tungkol sa mga OFWs na parang natutuwa pa siyang naaresto sa Qatar. Nagka-backlash din yan. Kay Atty. Jess Falsis, matindi ang backlash. Kay Atty. Jess Falsis, di ba? Oo.
Hindi, marami ng backlash dyan kay Attorney Falsis eh. Di ba nakagalitan nga yan ng Korte Suprema? Opo. Naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema tungkol sa LGBTQ rights. Maganda sana, kaya lang maganda yung adhikain niya, kaya lang mali yung pamamaraan. Palpak. O nakagalitan siya kasi umapil siya sa Supreme Court, mukha siyang pupunta sa club. Makulay ang buhay. Siguro ay nakakain ng sinabawang gulay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Natalo tuloy yung kanyang petisyon. Nakagalitan pa siya, na-contempt pa siya ng Korte Suprema. Yun ang sinasabi kong backlash kay Attorney Jess Falsis. Ito naman, sinasabi ni Secretary Remulla na anti-Morales daw corrupt. Bago sabi niya, hindi magiging maganda, nanakot pa eh. Hindi magiging maganda sa inyo na hindi nyo kami pinagbigyan sapagkat malilintikan kayo sa amin pagdating ng pagme-member nyo sa ASEAN. Sinabi ni Secretary Remulla na para sa akin ay masagwa para sa isang public official. Bansa yun eh. Na nananakot. Kasi pag galit na galit tayo pagka nananakot ang China sa atin. Opo. O ako nagagalit din, binubuli tayo. Bakit yung Timor-Leste? Binubuli natin. Ito, nagsalita na ito ay isang miyembro ng Parliament at dating Justice Minister ng Timor-Leste. So hindi basta-basta to tao ron. Si Member of Parliament Dionisio Babos Suarez. Yeah. Pinakita niya sa isang article na hindi tama yung ginagawa. Yan. Sabi niya dito sa kanyang article na makikita natin sa isang publication, ito, publication, yung Agencia Noticiosa de Timor-Leste. Parang Philippine News Agency nila. Parang PNA na ito ang sabi niya ha. Ang principle ng judicial independence ay ang judiciary ay may kasarinlan, independent siya sa executive. Okay. So sabi niya, pareho rin naman ang konstitusyon ng Pilipinas at ng Timor-Leste when it comes to judicial independence. Bakit ganon ang interpretasyon ng gobyerno ng Maynila na porket yung judiciary ay hindi nila nakuha ang gusto nila, ay ang parurusahan nila yung gobyerno, ito mahiwalay yung judiciary sa executive, sabi niya. Opo. Sabi niya, ibig bang sabihin ni Remulla na ang hudikatura, ang mga korte ng Timor-Leste ay maging sunod-sunuran sa agenda ng executive? Hindi pwede yun. Yan ay labag sa aming konstitusyon. Hindi dapat. O halimbawa sinabi ng Amerika rito, dapat etong si ganito ay ba-convict dito, kundi hindi ka namin kayo pakikisabahan. Anong koneksyon nun? Ganun ang sinabi mo eh. Walang koneksyon eh. Sabi niya, okay ha. Ito sabi nitong si dating Justice Minister Suarez na ngayon ay miyembro ng Parliament ng kanilang lehislatura. Ang isang bansa na katulad ng Timor-Leste ay may soberanya. Yes. Hindi si Lisa Soberano ha. May sovereignty. Yes. Ha? Kami ay kailangan na sumunod sa aming saligang batas kahit kami ay i-pressure ng ibang bansa kasi sovereignty. Yes. Hindi yata naintindihan ni Remulla ang konseptong ito kasi tiklop na tiklop tayo pagdating doon sa ICC. So palagay ko hindi naintindihan ni Boying Remulla yung principle ng sovereignty, notwithstanding the fact nga siya ay abogado at tinuro naman sa amin ito. First year law yan eh.